Magandang umaga. Ano bang petsa ngayon? July 26, Sunday 2026. Yan. Ang ating mensahe ang magat, the last glance on earth. Sa Tagalog, ang huling sulyap sa daigdig. Itong verse na to, anong chapter na to? Chapter 20. Revelation 20, 1 to 15. Nakikita natin dyan, 1 to 6, millennial kingdom. Millennial reign, 1 to 6 yan. 7 to 10, the losing of Satan. Yan. Yung ibig sabihin ng millennial, 1,000 years, andito si Kristo. Na physical. Tapos, 11 to 15, the white throne judgment. Yan. Opening verse natin. Parang 3 and 4. Mahaba yung mga verse dito. And he cast him in the bottomless pit and shut it up and set a seal upon him, that he should be deceived the nations no more, till the 1,000 years should be fulfilled, and after that he must be loose a little season. Verse 4, and I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them, and I saw the souls of them were beheaded for the witness of Jesus, and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither his received his mark upon their forehead, on their hands, and they live and reign with Christ 1,000 years. Tayo pumikit pa manalangin. Panginoon Diyos, marami pong salamat. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming kasalanan, Panginoon. Basbasan niyo po ang aming pakikinig, pagsasalita ng inyong panyasalita, na ito'y maging kadagdagan informasyon sa aming kaluluwa at lalo kami tumibay bilang Kristiyano, Panginoon. Maraming salamat. Patawad po sa lahat ng aming kasalanan. Ito po aming panalangin sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Yung word glass, G-L-A-N-C-E. Another term, look. Ang huling tanaw o pagtingin sa daigdig. Kasi ito daigdig ito, mawawala ito eh. Kaya wag kayong mararahuyo sa mga bagay ng daigdig. Kasi ito, tutunawin yan. Hindi mo lang mamayaman ng nalalawak ng mga lupain. Tutunawin din yan eh. Yan ang ano dyan eh. Ngayon, para maintindihan natin to, etong Revelation 20, 1 to 15, meron siyang parable na ito ay nagpapatungkol sa millennial, kung paano ihanda ng mga tao ang kailang kaluluwa para pumasok sa doon. Matthew 22, 1 to 14. Yan. Ano lang natin to? Parang kukwento-kwento natin para yan. Paano ihanda ng tao yung kanyang kaluluwa para pumasok dito sa millennium. Bukod sa millennium, lalagpas pa. Turn your Bible, chapter 22, 1 to 14. Ito yung parable, marriage of the king's son. Yung isang hari, mag-aasawa yung kanyang anak, at ang ginawa niya, nagkaroon siya ng bidden o kaya invitation. Parang sinabi niya, malaki naman tong handa ko. Kahit sino pumunta dito, walang problema. Ayan, pansinin natin, marriage of the kingdom.
Sa verse 1, sabi dito, the kingdom of heaven is like unto a certain king which made a marriage for his son. Ha? Matthew 22, 1 to 14. Yung word na kingdom of heaven, meron niyang kanugnog na kingdom of God. Minsan nag-interchange yan, pero pagka i-extreme mo yan, yung kingdom of heaven, ito yung simula kay Kristo hanggang sa millennium, puro same. Pag sinabing kingdom of God, extreme ha, simula ng Genesis hanggang millennium, halo-halo yan. Save or not save. Yan ha? Yan ang pagkakaiba dyan. Ngayon, tuloy tayo sa verse 2. Sabi dito, the kingdom of heaven, verse 3, and sent forth his servant to call them that were bidden to the wedding, and they would not come. Yan yung word na bidden, invitation. Invitation. Di ba? Pag niyaya kayo ng kaibigan nyo, may birthday sa amin, punta ka ha. Yan. May kasalan sa amin, punta ka. Verse 3, and sent forth his servant to call them that were bidden to the wedding, and they would not come. Hindi pumunta. And again, he sent other servants, saying, tell them, which are bidden, behold, I have prepared my dinner, my oxen, my fatlings are killed, and all things are ready. Come unto the marriage. Biro mo yun, maghahanda ka, tapos wala pupunta. O, buti mo wala ka pang handa, magkano yung handa niyan? Gusto ko ito emphasize sa inyo, no? Word dinner, kung ikakasal ka, wala kang budget, sabi ko, ang ating paghanda ay merienda lang. Pepsi Cola lang, saka isang putok. Kasi walang budget eh. Pero pag sinabi niyang supper or dinner, ibig tanghali yan. Mahal yun. Ang ilagay ito, oxen, fatlings. Mga baka yung kakatayin. Ibig sabihin, ito? Ang gusto ko ipunto rito, ganito. Turn your Bible to Esther para maintindihan natin ng maliwanagan din according to the Bible. Esther chapter 1. Etong hari sa Esther, nalimutan, sana ba yung yan. Ang asawa niya si Queen Basti. Ha? Ngayon, ang pangalan ng hari, si Ahasuerus. Etong si Basti, napakaganda nito. May pride. Tinatawag siya ng hari kasi pagmamalaki siya na itong misis ko, ganda nito. Hindi pumunta kaysa napalitan siya ni Esther. Nakuha niyo? Ngayon, ang gusto ko ipunto rito, verses 4 and 5. Isipin niyo ito, holiday ha. Ang holiday dito may kainan. Ang holiday sa para ipakita nila yung kayamanan niya. Dami ha. Lahat inimbitahan niya. Pansinin nyo. Sa verse 4, and he showed the riches of his glorious kingdom in the honor of his excellent majesty many days, even 140 score days. Ilang buwan yung 180 score days? Ang isang buwan ay 30. Ba? 3 buwan, 90. Times 2. 6 na buwan na piyesta. Walang trabaho, kain, tulog, kain, inom. Ito isipin ito, itong ginano to. Ang kanyang mayaman na mayaman siya. Pagdating sa verse 5, hindi pa siya nasiyahan. Meron siyang inner circle na mga lugar. In-extend niya ng 7 days. Kaya nung binabasa ko ito, grabe. Isipin nyo, 187 days, peace. Pesta sa atin dito, isang pesta lang eh. Tapos, pag gawin mo 3 pesta, baka namulubi na yung may bahay. Di ba? Doon hindi 187 days na pesta. Bakit ko to inaano? Di-display niya yung yaman.
Pasingin nyo, yung balik tayo sa marriage of the King's Son. Itong tinatawag na marriage, patama ito sa millennium. Ang millennium, hindi days. 1,000 years. Ibig sabihin, how many sabihin? I-times mo yun. Almost 6 times. Almost 6 times. Parang piyesta. Walang problema. Ito, maganda rito. Walang problema. Baka doon baka isang linggo mo lang inom-inom ng alak, maka-high blood ka na, ma-ulcer ka na, may constipation ka pa, kasi matanda na, hindi na matunaw-tunaw yung ano mo. Yung ano mo, ito Pasino nyo, balikan natin yung 22. Nasa verse tayo? Nasa verse 5. But they made light of it. Binaliwala nila. Wala namang yan. Wala namang importansya sa amin yung na yan. Etong bidding dito, lumalabas dito ay invitation to accept Christ. Di ba? Pasinin nyo, balikan natin yung matindihan nyo. Matthew chapter 3. John chapter 3, verse 3. Ano sinabi dito ni Sa verse 2 muna, si Nicodemus nagtanong. Then same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher came from God, that no man do these miracles that doest, except God be with him. Ano sabi ni Kristo sa 3:3? Jesus answered and said unto him, hindi niya sabi, ako galing sa Diyos. Hindi niya sinabi dito. Ang sabi niya dito, verily, verily, I say to thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Hindi mo makikita yung millennium. Ang kausap na dito, yung tinatawag na Jew. Si Nicodemus ay Jew. Pag you will not accept Christ, you cannot see the kingdom of God. Hindi ito basta-basta kainan lang. Ito yung invitation na accept Christ. Para balang araw punta ka doon sa millennium o marriage of the Son. Word marriage of the Son, ang iglesia ay asawa ni Kristo. Yun, doon magsasama-sama na sila roon sa millennium. Inaano ko itong kwento to para maintindihan nyo yung passages, Sana tayo. Pagdating dito sa verse 6, ang dahilan niya, bukod sa binawala nila, ano yung mga pupunta ako sa taniman ko. Baka nanguluntoy na yung mga tanim, baka wala. Titingnan ko kung matataba ba o payat ba. And another to is merchandise. Meron akong negosyo. Hindi ko alam kung malulugi ako, hindi. Ito grabe sa verse 6. And the remnant took his servants and entreated them spitefully and slew them. Yung tagapagsalita niya na pumunta kayo sa marriage, mag-born again na kayo para kayo maligtas. Ang ginano nito, binuli nila. Alam niyo yung bully, di ba? Buo sa bully, pinatay nila. Napalitaan niyo ba yung nag-aaral, pinampas ng notebook? Wala pang sa linggo. Yung mga klase. Kayo, magano kayo, pagkaklase niyo, iilag kayo. Hinampas ng notebook, hindi niyo nabalitaan. 3 days pa siguro ngayon. Ngayon, nung siya, hinuspital, namatay. Hemorrhage. Yun ang dito. Ito reward remnant dito, yung natira. Yung mga Jew, natira yun sa 12 na tinatawag na tribes, yung remnant, yung natira, yung nakabalik sa lupang Palestinian, mga Jew. Ang ginawa pa nila, pinagpapatay pa nila yung mga yung kanilang mga servants. Yun ang problema rito. Yung dito, yung huling-huli, si pa ang pinatay? Si Kristo. Yun ang tuloy tayo. Nagalit ngayon yung nagalit ngayon yung tinatawag na ama o yung hari. Sa verse 7, in the end, when the king heard thereof,
pinapatay yung mga tauhan ko. He was wroth. Nagalit, oh. And he sent forth his armies. Yung mga sundalo niya, nilusob niya, at they destroyed those murderers and burned out their city. Sinunog pa yung kanilang tinatawag na syudad. Pansinin nyo, nangyari ito sa sa bansang Israel. Unang lumusob, Nebuchadnezzar. Tapos yung Assyrian ba yun? Yun ang doon. Sinunog yan. Kasi nagganay na, hati yan, north din sa south eh. Yung north, sinunog. Tapos ganun din, si Nebuchadnezzar. Sinunog din. Kasi yung invitation nga, hindi nila pinatay pa nila yung mga propeta. Tuloy tayo. Then said he to his servants, the wedding is ready. Meron pa siyang marami siyang servants mga tauhan But they which bidden were not worthy. Walang kwenta yung mga binigyan natin ng invitation. Go ye therefore in the highways and as many as you shall find, bid to his marriage. Pumunta kayo sa mga daanan, mga highway, mga street. Ano yun nyo? Dito siguro, kung pisika. May kasalan. Pupunta siyo kasi kainan na sa ulo Ganun Pero ito hindi. Tanggapin nyo si Kristo, pero wala. Pasinin nyo lahat yan. Baka 99% lang, 99% wala. Isa lang tayo tanggap dyan. Hindi pa atin. Verse 10. So those servants went out into the highways and gathered together all as many as they found, both bad and good. And the wedding was furnished with guests. Yun. Lahat na kung na dati, yung remnant na yung nila yung Jew na ginawa nila, pati Gentiles na, na. At yung dumami na ngayon yung makakapunta sa millennium. Sana tayo. And when the king came in to see the guests, he saw that a man which had not on a wedding garments. Meron silang uniforme doon. Yung garments na yon, alam niyo ba yung garments pag kayo mo kay Kristo? Ba dyan, chapter 18 yata ng Revelation yan. Ang garments ng Charles ay color white. It means the righteousness of Jesus Christ. Wala siyang wedding garment, wala siyang suot-suot na kaligtasan galing kay Kristo. Yun ang ibig sabihin nito. Ano ginawa sa verse 12? And he said unto him, friend pantawag, how comest thou into hither not having a wedding garment? And he was speechless. Wala siyang magawa. Tinanggi-tanggi niya si Jesus Christ dito mga propeta 13. Then said the king to the servant, bind him hand and foot. Pasinin nyo. Itali ang kanyang kamay at paa, sabi dito. And take him away and cast him in outer darkness. Outer darkness, ibig sabihin wala dito sa daigdig. Doon sa madilim na lugar. Yung pagpupuntahan ng mga unbeliever, mainit na. Madilim pa. Isipin niyo yung bahay na madilim. Wala kang makikita kundi dilim. Tapos pinaparusahan ka pa. Sabi pa rito, there shall be weeping, iyakan, and gnashing of teeth. Alam niyo ba yung ngipin mo, kakagati mo, nagigigil ka, naiinis ka, tapos umiiyak ka. Sa hirap. Tandaan niyo. Simple, tagapin si Kristo para wala na yun. Ano sabi niya sa 14? For many are called, maraming tinawag, but few are chosen. Ito yung mangyayari sa kasalukuyan. Di ba? Ito yung mangyayari sa kasalukuyan. Bakit ko yan na to? Kasi, pag tinignan nyo rito sa chapter 20 ng tinatawag na Revelation, walang aktibidades sa sa mismong millennium. Pag bilasan nyo, walang rito. Perfect environment, perfect society, lahat perfect. Ibig sabihin, walang mamamatay.
pending yung death, pending yung sakit. Isipin nyo, tayo dito matrangkaso, hirap na hirap na. Sakit ulo, sakit ngipin, hirap niya na. Oh, ngayon, punta na tayo ngayon sa main nating chapter 20. Sa chapter 20, millennial reign, sabi dito, and I saw an angel came down from heaven, having the key of the bottomless pit and the great chain in his hand. Bumaba yung anghel. May dala-dala susi at anong tawag ito? Yung great chain, yung kadena, malaki. Ang tatalian nito si Satanas. Ha? Ngayon, and he laid hold on the dragon, the old serpent, which is a devil and Satan, and bound him 1,000 years. Diba? Kung sa mga pasuhan, malaki na yung 50. 50 years kulong ka, baka parang sinabi na sa'yo, hanggang kamatayan mo eh. Alam mo, nakulong ka ng 40, 50 years yung, sa'yo, pataw. 70 lang yung mo, buhay mo. Di doon ka mamamatay sa presuhan. Di ba? Ang devil ay ipipreso sa bottomless pit. Ng 1,000 years. Sabi sa verse 3, and cast him into the bottomless pit, and shut him up, and seal upon him, that he should deceive the nation no more. Sabi rito. Till the 1,000 years be fulfilled, and after that, he must be lost again. Isipin mo, 1,000, pagkatapos ng 1,000 years, papakawalan. Ang tanong dito, bakit pakakawalan? Ang daming tatanong dito. Kasi, si Satanas talaga ang problema sa mundong ito. Tanggalin mo si rito, si Satanas, walang problema. Si Satanas, makapangyarihan, marami siyang tauhan, at siya ay matalino sa kalokohan. He is the first murderer. Nung si Adam at saka si Eve ay nagkasala, patay yung kanilang kaluluwa. Kung hindi tatanggapin ni Kristo lahat ng lalabas kay Adam at saka kay kay Eva, mapupuntang impyerno. Kaya murderer siya. Ibig sabihin, si devil o si Satan, he murdered all the people in the earth spiritually. Yan ang dyan. Diyan na tayo. Ang tanong pa rito, why he lose again? Because of free will. Isipin mo rito, 1,000 years kasama mo si Kristo, walang sakit, sagana kayo. Pagdating ni Satan, nung pakawalan, nabudol sila ni Satan. Gaano kalakas yung rito? Hindi naisip ng mga tao, sagana kami. Wala namatay sa amin sa loob ng isang... Yung pala natutok si Nina, yung kasama ni Kristo. Ha? Natutok si Nina, yung kasama ni Kristo. Ang alin? Yung kasama ni Kristo, 1,000 years. 1,000 years? Yung kasama ni Kristo na 1,000 Oh, lahat yun. Pest out yun. Hindi. Lulukuhin. Yung ulit ang anuhin, i-deceive ni Satan? Oh. Yung mga Kristiyano kasama ni Hindi. Yung Kristiyano na doon, hindi na maluloko. Yun yung mga na-produce doon. Kasi ganito yan. Itong verse chapter 20 ng Revelation, ito yung tinatawag na pagkatapos ng tribulation period. Lahat ng physically survive sa tribulation period na hindi naman tumanggap kay Kristo, papasok doon sa millennium. Yun yung mga anak ng mga... Pero mga anak sila ng mga anak sa loob ng 1,000 years. At sila, kasama nila si Kristo, nasanay na sila kay Kristo. Mabait. Ang ganda ng wala sinabi yung yung tinatawag na Israel, yung kanilang golden age. Wala sinabi sa millennium. Sa millennium, kasama mo yung mga Old Testament saints. Mga saints ng church at saka saints ng tribulation period. Yan ang dyan. Ito sa, pansunin nyo rito sa verse 3 yata. Ayan, verse 4.
And I saw thrones, and they sat upon them, the judgment was given unto them. Yung thrones na yon ay mga judges, kalaban ito ng Diyos. Siyempre, kalaban ng mga saints. And I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus and the word of God. Ito yung mga witness ito, pinutulan ng ulo. Di ba? Parang sinabi dito ni na gusto ko yung ulo ni Bongbong. Ibig sabihin, gusto mo mapatayin. Ito, beheaded for the witness of Jesus and for the word of God, and we have not worship the beast. Dito, wala pa, hindi pa nangyayari ito. Pero yung word na beheaded, tanggalin ang ulo, patayin. Hindi nga lang nila maano yung sa ito. Kung ito tinuro nila, sa Bible, pag sinabing beheaded, patay. Yan nga, hindi mapinput nila yung kasi hindi nga nag-Bible. No? Neither had received the mark upon their foreheads, on their hands, and they live and reign with Christ 1,000 years. Kasi nyo, namatay. Bago to, nag-reign sila kay Merong resurrection. Ano nangyari dito? Bibigyan ko kayo sa resurrection. Ito, maraming nalilito rito. Sa resurrection, ayan, meron tayong 5 different resurrection. Ano natin to? Una, si Kristo, first fruit, 1 Corinthians 15:23. Huwag na natin babasahin yan. Yung nabuhay si Kristo, ang tawag doon, Christ first fruits. Pangalawa, Old Testament saints. Chapter 27 ng Mateo, 52-53. Kung nababasa niyo yun, nabuksan yung mga sa grave sa sementeryo. Nakita ng mga tao na resurrected yung mga Old Testament saints. Pero ito, hindi ito binaruan ng glorious body. Kasi babaruan sila pagdating sa millennium. Sa millennium, dalawang klaseng resurrection dyan, galing sa tribulation period at galing sa Old Testament saints. Sabay-sabayan. Sila David, makikita mo si David, si Samson. Sasabihin mo, Samson, ano ginawa mo? Alam mo siguro, tingnan natin kung malaki ba katawan ni Samson, baka payat. Malakas lang. Di ba? Nasaan tayo? Dito na naman tayo sa Church Saints. Yan. First Thessalonians 4:13-18. Rapture yan, rapture. Di ba? Tapos yung dalawang witness sa Revelation 11:11. Yan. Na nakalaban nila yung mga tao. Tuntua yung mga tao, namatay. Pinabayaan sila ng 3 araw. Hindi sila nilibing. Pinabayaan sila. Tapos parang Pasko. Nagganuhan sila, suklihan sila ng mga regalo sa Pasko. Di ba ganyan, suklihan, di ba? Just gift. Tuntua sila, namatay yung dalawa kasi puristo sa kanila. Tapos yung martyr tribulation saints, yan, Revelation 20 verse 5. Yan, hanggang hanggang 6 yung Yan ang dito. Classified as first resurrection. Yung 5 yon, ito yung kasama yan sa salitang first resurrection. Kasi pagka malilito, karami na nalito dyan, akala nila yung first resurrection, yung church saints. Paano yung iba dyan? Kumbaga sa yan, grupo yan ng first resurrection. Yung iba, na hindi kasama sa 5 resurrection, ito na yung pupunta sa judgment. Tinatawag na white throne judgment. Kasama niya rito yung millennium unbelievers. Tuloy tayo. Ini-explain ko lang yung Nasaan na tayo? Verse 20. Nasaan na tayo? Sa verse 5 lang tayo. Tignan nyo, verse 5. But the rest of the dead live not again until the 1,000 years were finished. Yung kagagaling sa tribulation period na hindi saved, hindi pa yun mabubuhay. Until the 1,000 years were finished. Saka sila bubuhayin. Di ba? This is the first resurrection.
Yung first resurrection, binanggit ko kanina 5, ito yung classified as first resurrection. Isang grupo yun, ang tawag ay first resurrection. Sabi ba rito sa verse 6, blessed and holy is he that hath part in the first resurrection. On such the second death hath no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall be reign with him 1,000 years. Pansinin nyo. Yan. Sa verse 7, ito na yung losing. Losing of Satan. And when 1,000 years are expired, Satan shall be loosed out of his prison. Papakawalan uli. Di ba? Parang salbahe talaga si Satan. Kasi itong mga taong to, may hallucination na yun eh. Parang sinubukan ng Diyos sa ni Satan yung mga millennium unbelievers. Kung tatanggap pa hindi kay Kristo. Lahat yun. Diba? Pansinin nyo. And shall go out to deceive the nation. Nation, no? Biro mo? Yung nawasak doon, naging nation, marami ng mga nations are in 4 quarters of the earth. Ano ba yung ibig sabihin ko, quarter of the earth? North, south, west, east of the earth. Yun yung kanyang i-deceive. To battle, Gog and Magog, to gather them together to battle. The number whom is at sand of the sea. Nakita na ba kayo ng buhangin sa dagat? Ganong kadami ang tao nung panahon magkaroon ng 1,000 years. Bago binaha sa Noah yung daigdig, almost 2,000 years. Walang gera. Hindi kagaya rito, nagkagera sa 666 Battle of Armageddon. Yung walang gera. Ilang namatay doon sa Kinoa? Marami yun. Buong mundo. 2,000 years Ito 1,000 years lang ang gap. Di ba? Tuloy tayo. Verse 9. And they went up to breadth of the earth and compassed the camp of the saints about in beloved city. And the fire came down from God out of heaven and devoured them. Masinin mo, lulusubin nila yung Palestinian. Nung araw, bago-bago Kristiyano, turo ng mga pastor, turo ng mga makikipag-ispadahan ka pa sa mga demonyo, tsaka mga ito hindi. Bunganga lang eh. Ano sabi dito? And being beloved, and fire come down from God out of heaven and devoured them. Yun lang. Sa dami ng mga taong yun, nangamatay sila. And the devil deceived them, was cast into the lake of fire, brimstone. Pansinin mo, ibinalik uli siya. Sabi niya, hindi talaga, salbahe talaga yung demonyo. Kahit na ilang beses yung pakawalan, ganun din yan. When the beasts of the false prophet are, it shall be tormented day and night, forever and ever. Pag hindi nyo tinanggap si Kristo, ito tormented kayo day and night, forever and ever. Ganun. Simple lang, tanggapin mo si Kristo. Eto na tayo sa The Great White Throne Judgment. Sa White Throne Judgment, sabi niyan, and I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face of the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. Nakalutang na lang sila, wala nang Jupiter, wala na yung sun na yan, wala na yung moon, wala na yung earth. Nakalutang, wala kang pagtataguan. And I saw dead, small, and great, stand before God. Lahat ng klaseng tao, nakapag-aral o hindi, mayaman o hindi. And the books were open, another book was open, which is the book of life, and the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works. The word, according to their works, kanya-kanya sila ng pananaw tungkol sa salvation. And he sealed up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works. And death and hell are cast out into the lake of fire. This is the second death.
And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Itong ano rito. Yung word na white throne judgment. Ito yung kabaliktaran ng Bema judgment. Sa Bema judgment, miski na salbahe ka. Ha? Napakasalbahe mo pero tumanggap ka sa Panginoon, save ka pa rin. Dito sa white throne judgment, di ka tumanggap kay Kristo kahit na napakabait mo. You are already sent to the hill, lake of fire. Yan ang ano dito. Sa closing natin, kung meron kayong kilala na hindi pa saved, maaaring nanay mo yan, maaaring kaklase mo, maaaring kasama mo sa trabaho, mercy on them. Kasi walang kasing bigat na parusa dahil ito ay day and night forever and ever their tormented place. Tayo pumikito pa manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po. Maraming salamat po sa mensahe nawa sa aming pag-upload itong mensahe ito. Nawa bigyan ito ng pagkataon na makinig at bahala ang Holy Spirit mag-convict para sila ay tumanggap kay Hesus Kristo. Maraming salamat po. Ito po aming panalangin sa makapangyarihan Diyos, mawaing Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. 36 minutes lang.